Sa punto po ito makakausap natin ang abogado ni Janet Lim Napoles na si Attorney Lorna Capunan. Attorney, magandang tanghali. Si PR kang help po ito. Hello, Pia. Attorney, magkasama po kayo ni Janet Lim Napoles ngayon? Naka-convoy po kami. Oho. Kamusta ho ang inyong kliyente? Nakausap niyo na po ba? Oo, syempre, hindi namin naasahan to kasi nag-file kami ng motion to set the arraignment for Santo Domingo, no? Oho. Kasi yung logistics involved na haba-haba ng convoy, yung resources ng gobyerno, tsaka of course, more troublesome is the security that she's taking. No? Mahaba-haba itong journey namin. Pero yung motion po ninyo was filed just this morning, Attorney? Okay, parang? Yung Motion filed this morning, motion to hold the arraignment in Fort Santo Domingo. Just this morning nga po. Pero Wala pang action eh. so which is why papunta na ho kayo ngayon sa Makati RTC. Kasi hindi makahintay ang security. Ang sabi nila yung travel time is we should leave at least quarter to 12, no? So yun na nga nangyari. Yun ang hintay yung decision ng RTC Makati. So napag-usapan nyo na po ba yung pagbasa ng sakdal mamaya? Will your client be pleading not guilty? So, she cannot plead anything, no? Because she has a pending case in the Court of Appeal. So, she'll have to remain silent and in such a case, mahal to. But again, Attorney, ito po ay kaugnay lang po dun sa kasong serious illegal detention. The judge will enter a plea of not guilty. So, ilang minuto ho ba ninyo inaasang tatagal itong pagbasa ng sakdal? Okay ka ba yan? Hindi namin aninig eh. Malakas ang ulan kasi. How long do you expect the entire proceeding to take, Attorney? Itself, around 5 minutes. So talagang mas mahaba po yung sinasabi niyong binabiyayo. Oo, kanya mas practical sana at safer at hindi waste ang government resources kung yung isang judge na lang sana ang pumunta sa court kaysa yung isang convoy ang pupunta dyan. No? Hindi lang yan, yung security pa sa Makati City Hall, no? Ibang contingent rin yun. So, sana pinag-isipan ng maigi ng korte. Attorney, meron mo kayong mga iba pang scheduled hearings para sa linggo ito, pero tama po ba yung aming pagkakaintindi na hindi na po kailangan dumalo ni Mrs. Napoles dun sa mga succeeding hearings for the week? No, merong scheduled hearing sa Friday, which is the hearing on the bail, no? Kasi sa hearing ng bail, in a bail hearing, may presumption of innocence ang accused. So the burden of showing that she is probably guilty belongs to the prosecution. So sila ang kailangan magpresenta ng ebidensya sa Friday. So, and afternoon, continuous hearing. So dadalo po siya doon sa Friday? Hindi. No. Hindi na ho. Okay. Pero does this mean po na yung mga susunod na hearings kung kailan i-require na dumalo si Mrs. Napoles, hihilingin po ninyo na doon na lang gawin yung ibang proceedings sa Fort Santo Domingo? No, hindi naman required ang presence ng accused, no? Kasi that is a privilege of the accused. She can waive her right to be present. Because nga after this po, hindi na po siya required for any of the other. Involved, Alright, well, Attorney, maraming salamat po sa inyong oras. Salamat, Renty. Abangan po namin yung pagdating po ninyo sa Makati RTC. Si Attorney Lorna Capunan po, kasalukuyan pa rin po silang bumabiyahe at mukhang ito ay nasa EDSA na nga po sila, no, papunta Makati RTC pasado alas 12 ng tanghali nang sila ay umalis ng Fort Santo Domingo.